para dun sa mga gustong magtanim ng nyog. Dwarf ba? Yung dwarf magiging ano pa yun, magiging mas dwarf pa siguro kung ganito ang sistema ang gagawin niya, dahil mas mababa siya bago mamunga. Ito. Ay, ayaw. Una, gaya ng iba, nagbabasal, hindi kaya asin. Nagbabasal ng apon. Tapos takpan natin. Takpan natin ng mga 2 inch. 2 to 3 inch. Yan. Yan. Tapos, tingnan natin kung saan lumalabas yung araw. Kunwari, dyan galing yung araw, pag sikat ng araw, dyan siya nagmumula. Yung pinakasanga niya ay sanga, pinakatalbos niya, huwag mong iharap doon, baliktarin mo. Babaliktarin natin. Ang method na to, ginagawa mong pinapahirapan mo siyang tumubo o di kaya lumaki. O ba ni pinapabagal mo yung paglaki niya. Dahil nandito yung niya, yung dulo ay itong tubo. Ang gagawin niya, yung puno, pipirsahin niyang harapin yung humarap sa sikat ng umaga o araw ng umaga ba. Ayan. Pag nandito siya, gagawin niya, pipirsahin niya yung katawan niya. Bago niya gawin yun, palalakihin muna niya yung puno niya. Pag okay na yung puno niya, saka niya gaganon niya, babalot ko. Uunat pala. Yan. Para salubungin niya yung sikat ng araw. Ang mangyayari nun, yung age na 3 years, malit lang siya tignan. 3 to 5 years, malit yun siyang tignan, pero namumunga na. Kasi dwarf naman tong variety nito. Yan na technique. Pagtatanim ng nyog para mas maaga, mas mababa, mas maaga siyang mamunga. Kasi kung napakaganda ng lupa, ang bilis lumaki ng nyog. Kahit dwarf siya, pag maganda yung lupa talaga, hindi na siya matatawag na dwarf. Minsan kasi halos mataas na rin siya bago mamunga. Sistemang ganito, pag namunga to, mababa lang. Tapos wag din wag masyadong ibaon yung pinakapuno. Kasi minsan ito inaanay yung pinakabuno. Share nyo tong video na to kung gusto nyo makatulong din sa iba, sa mga gusto magtanim ng nyog sa harap ng bahay. Yan po yung technique natin. Salamat.